Isaya. Isaya? Sabi niya, ate, ano ba? Jeremiah na ata. Alam ko, Jeremiah yan. Oh, Jer, kung ano yung nakalagay sa program? Jeremiah. 11? Jeremiah 11. Nagkamali yung ano. Jeremiah 11 po. Jeremiah 11 verses 1 to 11. 1 to 17. Salitan po tayo. 1. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsabi, 2. Ipaalala mo sa mga taga-Huda at taga-Jerusalem ang mga dapat sundin sa kasunduan namin. 3. At iyon sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Sumpain ang tao hindi nakikinig ng mga salita ng kapang ito. 4. Ang mga utos kong ito ay pinatupad ko sa inyong mga ninuno noong inilabas ko sila sa Ehipto, sa lugar na parang nagniningas na pugon na tunawan ng bakal. Sinabi ko sa kanila, kung susundin ninyo ako at ang lahat ng utos ko, magiging mga mamamayan ko kayo at ako'y magiging Diyos ninyo. 5. Upang ating maitatag ang sumpa na ating sinumpa sa inyong mga magulang, upang ibigay ko sa kanila ang isang lupain binubukalan ng gatas at pulot, gaya sa araw na ito. Nang pagkatayo ay sumagot ako at sinabi ko, siya nawa ay Panginoon. 6. Pagkatapos muling sinabi sa akin ng Panginoon, pumunta ka sa mga bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem at sabihin mo ito, alalahanin ninyo ang kasunduan ninyo at sundin ninyo ang isinasaad sa kasunduan ito. 7. Sapagkat ating pinatunayan mainam sa inyong mga magulang ng araw na ating iahon sila sa lupain na ito, hanggang sa araw na ito na ako'y bumabagong maaga at pinatutunayan ko na ating sinasabi, inyong kalimahin ang ating hiling. 8. Pero hindi sila nakinig at hindi nila pinansin ang sinabi ko. Sa halip, sinunod nila ang nais na matitigas at masasama nilang puso. Sinabi ko sa kanila na sundin nila ang kasunduan ito, pero hindi nila ito sinunod, kaya pinadala ko sa kanila ang lahat ng sumpa na nakasaad sa kasunduan. 9. At sinabi ng Panginoon sa akin, isang pagbabanta ay nasumbungan sa gitna ng mga lalaki ng Juda at sa gitna ng mga nananahan sa Jerusalem. 10. Tinularan nila ang mga kasalanan ng mga ninuno nilang hindi naniwala sa mga salita ko. Sumambari sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga mamamayan ng Israel at Huda ay parehong sumuway sa kasunduang ginawa ko sa mga ninuno nila. 11. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y magdadala ng kasamaan sa kanila, na hindi nila matatakasan, sila ay nagsisidaing sa akin, ngunit hindi ko sila pinili. 12. Kaya hihingi na lang sila ng tulong sa mga Diyos-Diyos ang pinaghahandugan nila ng insenso. Pero hindi naman sila matutulungan ng mga Diyos-Diyos ang ito kapag dumating na ang kaparusahan. 13. Sapagkat ayon sa bilang ng inyong mga bayan, ay gayon ang inyong mga Diyos, O Juda, at ayon sa bilang ng mga lansangan ng Jerusalem, ay nagtayo kayo ng dambana sa kahiliang bagay, mga dambana upang pagsunugan ng kamamihan kay Baal. 14. Kaya Jeremias, huwag ka nang mananalangin para sa mga taong ito. Huwag ka na magmamakaawa sa akin para sa kanila. Dahil hindi ko sila sasagutin kung tatawag sila sa akin sa oras ng paghihirap nila. 15. Anong magagawa ng aking sinta sa ating buhay? Yaman siya'y gumawa ng halayan sa maraming, at ang banal na lamang ito ay tumiwalay sa iyo. Pagka ikaw ay gumagawa ng kasamaan, ikaw ay nagagala. 16. Noong una, inihambing sila ng Panginoon sa isang malagong puno ng ulibo na maraming bunga. Pero sa biglang pagdaan, naglalagablab na apoy,
ay nawasak sila na parang sinunog ng mga sanga at hindi na mapapakinabangan pa. Ang Panginoong makapangyarihan ang nagkayo sa Huda at Israel, pero ngayon ay inutos niyang wasakin ang mga ito dahil masama ang ginawa nila. Ginalit nila ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog ng mga sinunog na insenso kay Baal. Investor po. Hallelujah. Ang aming mga kapangyarihan, pinadadila ka pa namin pinupuri, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, at maging sa gawain mo, Panginoon, tonight, God. Hallelujah. We praise your holy, holy name, God. Hallelujah, Panginoon. Lumalapit po kami, bawal sa amin po, Panginoon, at magpapakumbaba, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat po namin nagagawang kasalanan, sinasadya po namin po ninyo, patawarin po, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, sa city ng aming mga puso't isipan, Panginoon, Father, hallelujah. Ano man po yung mga nakikita mo pa, Panginoon, na di ka lulutulog sa iyo, Panginoon, Lord. Patawarin kami, Panginoon, Isus. Pakalinisin mo kami ng mga dagat na lupo, Panginoon, upang maging karapat-dapat po, Panginoon, na makadulog, Panginoon, sa iyong harapan, Lord. In the name of Jesus, hallelujah. Lord, tinatas ko po, Panginoon, sa iyo ang gawain namin ito, Panginoon, Lord, hallelujah. Mamuna ka po sa bawat isa sa amin, Panginoon, hallelujah. Inaanyahan po namin, Lord, ng iyong banal na presensya, Panginoon, Lord, na siya, Lord, na pumasa amin, Panginoon, in the name of Jesus. Mamuna ka po sa amin, bawat isa, Panginoon, sa amin, ang aming gawain na ito, Lord, Panginoon, sa lahat ng natayo dito, Lord, hallelujah, na ikaw na po ang mamuna o in the name of Jesus, hallelujah, sa mga lalo na sa pagbabahag, Panginoon, na yung banal sa salita, alam, Panginoon, hallelujah, okay, hallelujah po, Panginoon, ang kanyang mga labi, Panginoon, Jesus, hallelujah, hallelujah, bigyan mo po kami ng kaunawaan din, Panginoon, na naintindihan po namin ang iyong banal na salita, hindi lang po naway po namin marinig, Panginoon, bakos, Lord, amin po itong nasa mga buhay, may bahagi dito, Panginoon, namin, sa aming mga pamilya, Panginoon, sa mga Lord, mga hindi po nakakakilala sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus, give us, Lord, hallelujah, ang bawat isa sa amin po, Panginoon, ng courage, always, Panginoon, na Lord, ang bawat isa sa amin, Lord, na maraming yung mga witness, Lord, po, Panginoon, in the name of Jesus, na Lord, hallelujah, na yung mga upuan na mga bakante na nandito, Panginoon, Lord, na wala na magiging bakante, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, Lord, Panginoon, Lord, oh God, hallelujah, Lord Jesus, we welcome your presence, oh God, hallelujah, tonight, Lord, banal na Espiritu, mamuna ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, God, hallelujah, sa lahat ng Lord, sa mga sa worship, Panginoon, Lord, God, kay Pastor Ellen, Lord, God, ano yung mga bawat isa, kami lahat, Panginoon, Lord, God, hallelujah, ang mga instrument, baka, Panginoon, Lord, God, Lord, yung aming mga pusis, na maging harmony po, Panginoon, sa iyo, in the name of Jesus, Lord, ikaw po yung aming mapapalooban, Lord, God, sa araw na ito, this is for you, God, hallelujah, kaya, Panginoon, Lord, God, tinataas po namin ito sa iyo, Panginoon, Lord, hallelujah, pakaingatan mo po, Panginoon, yung mga, hallelujah, sa daan ng Panginoon, Lord, God, na makarating pa lang, na, Lord, na makarating po sila, Panginoon, namin itas, in the name of Jesus, hallelujah, Lord, pinabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri pagsamba sa pangalan mo lang po, Panginoon Jesus. In Jesus' name, amen. Kakatuan po sa Book of Matthew, chapter 14. Start po tayo ng verse 1 to verse 21. Ready na po? Amen. Ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. 1. Ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea. 2. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, siya ay si Juan, ng tagapagbautismo, muli siyang nabuhay, kaya nakagawa siya ng mga himala. 3. Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. 4.
Laging sinasabihan ni Juan si Herodes na hindi tamang magsama sila ni Herodia. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan. Ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. Nang dumating ang karawan ni Herodes, sumayaw para sa mga bisita ang dalagang anak ni Herodias, na ikinatuwa naman ni Herodes. 7. Kaya sinumpa siyang ibibigay sa dalaga ang panghiling nito. 8. So, joke ng kanyang ina, sinabi ng dalaga, gusto ko pong ibigay sa inyo, ninyo sa akin ang ulo ni Juan na nakalagay sa isang bandihado. Nailalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ang mga panauhin, iniutos niyang ibigay sa dalaga ang ulo ni Juan. 10. Kaya pinagutan ang ulo si Juan sa loob ng bilangguan. 11. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. 12. Ang bangkay ni Juan ay kinuha ng kanyang mga tagasunod at inilibing at ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. 13. Nang narinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y nagtakad, papalabas sa kanila ang kanilang bayan at sinundan si Jesus. 14. Kaya nang bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nawa siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. 15. Nang dapit hapon na lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, malapit na po lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang pagkain. 16. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, hindi na nila kailangang umalis, kayo ang magpakain sa kanila. 17. Sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi lamang tinapay, kundi limang tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo ang mga ito sa akin, ang sabi ni Jesus. Ipinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. 20. Kumain silang lahat at nabusog, pagkatapos tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Verse 21, sabay-sabay po tayo. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay mga 5,000, maliban pa sa mga babae at mga bata. Murder.
Amen! Hallelujah! Pag-ready na po ba yung Amen! sa Lord? Sa palakpak naman po dyan para sa Panginoon. We deserve glory na nagmumula sa atin. Amen? I give you glory, in our finances na. Amen! Bring back the glory sa ating Panginoon. O kapag finances na, Lord, hindi ito. Give my glory sa kanta, sa dance, si December, Lord. Pero how about our finances? Amen. Give also glory, glory. Sa lahat ng mga nare-receive natin. Diba? Wala po naalala ko ng kita po natin. Amen? Kapag hindi, sabi niyo, hindi na kayo kung wala kayong kita. Dahil alam naman po natin na maganda ang kita nito. Ayan ang ating text na matatagpuan sa Matthew 6:21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, lalo din ang iyong puso. Amen? Diba? Sinasaliksik ng ating Panginoon ang ating mga puso. Even sa finances. Kaya napakahalaga nito na kapag nasaan ang kayamanan natin, alam ko, mostly ang kayamanan natin, daladala natin, nasabot natin. Diba? Pag bilang lang natin, ano yung hope ko, bantayan yung hope ko. Kasi nandun yung kayamanan natin. Pansamantala ang kayamanan. Pero, hindi sa atin ang ating pagbibigay ng ating mga present offerings, yung kayamanan sa kalagayan. Dito sa lupang to, training ground lang ito. Pansamantala lang tayo dito. Sino mabuhay hanggang forever dito? Sino may gusto dito? Ayaw ko. Ito wala. Kaya natin natin yung kayamanan para sa langit. Dito pa lang, tinitrain na tayo ng Panginoon. May surrender ba natin ang ating mga Amen. Thank you, Lord. o medyo diba? Kaya sabi nila, everything remind us that everything belongs to God. Wala tayong pagkaari. Sa biyaya na lang ng Lord, nabinigyan niya tayo. Pinagkataon niya tayo mga everything na kita po natin. Amen. Encouraging Ito us sila, to Lord. guard our heart against greed. Imagine, binabantayan daw, kailangan natin bantayan ang ating mga puso sa greed, sa kasakiman. Sakiman. Kapag Sakiman. hawak na natin ang ating mga sweldo, hindi na natin alam ang ating gagawin. And also a way to thank and worship Him for all the blessings He has given us. Diba? Lahat ng mga ito, lahat ng mga blessing, hindi lang ang blessing na mga material things, kundi spiritual sa buhay natin. No? Yun ang napakahalaga yung blessing na nakakapagbigay tayo. Amen. Kung nakakapagbigay ba tayo para sa Lord? Amen. Blessing for our protection. Kasi kung wala tayong protection na nanggaling sa Panginoon, di ba? Kasi hindi tayo mananatili dito sa lupa. Ang hinahanap namin yung buhay sa kabilang nakasama natin ang ating Panginoon. Tinitesting lang ng Panginoon kung paano natin i-surrender sa ating mga buhay itong mga pinagkakaloob niya sa atin. Kaya nga po, give what is due to God. Kung ano, di ba, kung ano yung para sa Lord, yun po ibigay natin. Because for God, love as a cheerful giver. Di ba? Nalulunod ng Panginoon kung po tayo masiyakin na nagbibigay para sa Panginoon. Ang ating mga tithes and offering, yung tithes is the 10% ng ating kinikita. Yung offering, ito yung nagmumula sa ating mga puso. Amen? So, who want blessing? Who want blessing? Amen. Tayo, di ba? Lahat naman tayo. Yung blessing na gusto ko natin, yung makasama ko natin ang Panginoon. At the same time, yung blessing na makapagbibigay tayo. We need to surrender our tent, our ita po. Amen. The more we give, the more we receive sa Panginoon. Dahil pinagkatiwala lang sa atin itong mga pera ito. Itong mga tinatamasa natin, sa kanya lang ba, o kung anong meron tayo ngayon, dumataan lang sa palad natin. Tinetesting ka ng Panginoon kung paano natin ito surrender. Tinitingnan ng Panginoon yung puso natin na makagbigay. Di ba? That's a biyaya ng Lord, kaya tayo nakakapagbigay. Pinapaunawa niya sa atin kung ano yung kahalagahan at bibigay ng ating mga ayos. Amen. Ang Panginoon, hindi po niya kailangan ito. Siya nga ang bibigay. He's the Lord provider. Kailangan ko ito ng ating church. Kailangan ko ng magawa natin. Nakita ko yung natin, ang dami ng ating mga feeling problem. Yung mga munting na yan,
Pero ang Lord, kita-kita niya na bawat bigay natin na second, bawat binibigay ko natin, di ba? Na ito yung talagang nakikita ng Lord. Hindi naman masukler ang bakal kusmus na yan, pero doon siya nakakilala sa Panginoon. Doon niya na-encounter ang Panginoon hanggang sa paglaki niya na may nakikinig sa amin, may nag-share ng Word of God, the same time na Lord ay kaya yung promise ng Lord na bubuksan niya ang pintuan, hindi naman pintuan kundi yung pintuan. Amen. Ibubukos niya doon ang lahat ng pagpapala. Amen. Sa lahat ng mga sumusunod Amen. ng salita ng Panginoon. So lahat ng mga nag-uubin ng kanyang salita. Hallelujah. So, kung saan po tayo kumakain ng salita ng Panginoon, this is the Word of God. Kung saan po tayo church, doon po yung i-bless natin ang church natin. Amen. Then doon po tayo pipili. Nag-bless ba kayo? Amen. We're so blessed talaga. We're so blessed sa church natin. Talagang may pagmamalaki talaga natin. Amen. Dahil sa biyaya ng Lord na bumalaki sa atin. Amen. And may special number ng grupo po. Galit sa sayaw na kayo. Ay, nag-practice yan.
Papurihan ka sa sayaw, sa tuwa, at sa salamat. Tatalon sa galak. Papurihan ka sa sayaw, sa tuwa, at sa salamat. Tatalon sa galak. At papurihan ka. Papurihan ka. Niyaya mo lang ako ng buhay. Amen. Niyaya mo lamang ako nakapagpuri. Niyaya mo lamang ako'y kumakapit. Ang lahat ito'y niyaya mo sa amin. Ako'y nabubuhay sa biyaya mo lamang. Ako nakapagpuri sa biyaya mo lamang. Ako'y kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah! Final practice. Inataas po natin ang ating pananampain para sa Lord. Hallelujah. We can thank you, Father God, Panginoon, sa biyaya, mabuhay, ni Jesus ang Panginoon. Kaya kami, Panginoon, na nakakapagtrabaho, Panginoon, pinabalik po namin ang para sa iyo, Panginoon. Amen. Kaya munti po namin, Panginoon, binibigay sa iyo, Panginoon, gamit sa iyo, Panginoon, dito sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga kapatiran mo, Panginoon, na fully na naisusurinan po namin ang aming nakaya sa iyo, Panginoon, Lord, salisipin mo, Panginoon, lagi namin mga puso na nakasunod po kami sa iyo, Panginoon. Sa biyaya mo, Panginoon, na tinuturuan mo kami na magbigay, Panginoon, na nararapat para sa iyo, Panginoon, kaya itaas mo ang bawat puso po namin at nawa, Panginoon, protection diya pa na sa Lord, at nawa, Panginoon, gabihan mo kami lagi sa aming pagtatrabaho, Panginoon, protection ng aming mga family, Panginoon, at even as, O Lord, dahil mo kami sa nakakaramdaman in the name of Jesus, O God. Kaya salamat, Panginoon, O God, at nalunaman po namin ang pagbibigay ng ating mga tayo sa mga kalipayan, O God. Thank you, Panginoon, O God. Lord, binabalik po namin, Panginoon, ang para sa iyo, Panginoon, O God. At ito, Panginoon, ang aming dalangin na may pasasalamat in Jesus' name. Amen. 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 Allow your Holy Spirit to minister to us in powerful ways, and help us, Lord, to be able to listen to what the Spirit is saying to the church. Lord God, we honor you. We thank you in Jesus' name. Amen. Sabi natin ngayon, God is Ada. Mag-uusapan ng bagong series. It's Prophecy of the Lord's First. Amen. Hindi second, first coming. Pero lagi natin pag-uusapan ng second coming. Mga signs na paparating ng Lord. Mga naman ito yung nakikita natin sa current events ngayon na hindi pa pala yung pagdating ng Lord yung second coming today, papalapit. Dati malayo pa, pero parang kita na natin yung wars, yung famines, rumors of wars na
lalaki o babae? Babae. Hindi lalaki ang kinausap niya. Dahil pag lalaki, makapatayin siya, no? Pero yung kausap niya, iba. At nakinig naman yung babae. Pero ito ang nangyari. Saan na natin? Tinawag ng Panginoong Diyos. One, two, three, go. Sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa alamangan. At ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Ang Diyos dito ang nagsasalita at tinawag niya sino man ang request. Adan. Oo, si Adan. Sino Tumawag. mag-usap? Diyos. Ha? Panginoon. Sa babae, di ba? Ano ba yung babae? Iba. Eva, ha? Ito mag-usap yung mama kay Eva, si Eva. Ang parang mag-usap nila bilitaw sila when we cut wrong. So then, totoo kung sinabi ng Diyos na kung kumain kayo niya ay ito ay mamamatay, di ba? Sabi ni Eva, oo! Huwag daw namin mahawakan. Dahil pagkakaroon kami umawak dyan, kami mamamatay. Sabi niya Ahas, kaya kung naalala mo pa yung kasasabi, sabi niya Ahas, hindi ka mamamatay. Yun naman na yung sabi ng Ahas. At balis, ano yung malaban si Eva sa Ahas? Ha? Yes. Oo, kumain ba siya? Yes. Nung kumain siya, namatay siya? Hindi, diba? Sabi natin. Kasi sabi niya, yung sabi ng Ahas, hindi naman pala nakakamatay ko, no? Parang nakasisinatay ngayon ang Diyos, diba? Dahil sabi ng Diyos kay sabi ng Diyos kay Adan, hindi ko kayo niyan. Ang ito sa niya, si Adan, trabaho ni Adan na transfer yung usos sa asawa niya, no? Kay Iba. Kaya lang, in the end, ay tumayo silang dalawa. Yes. Anong kinain? Mansanas? Hindi mansanas na. Nasabi ng kay Pastor, ito yung bunga ng puno. Mabuti at masama. Kaya, the fruit of the knowledge of good and evil, malalaman lang gusto ng Diyos, ang alam lang ni Adan at Eva, yung good. Huwag na isama yung evil, no? Kaya lang, ito ang fruit of the knowledge of good and evil, nakakatawa dahil saan nilagay ng Diyos, binit, saan nilagay ng Diyos yung puno? Sa bilis, sa gitna. Gitna, di ba? Very interesting, dapat pagka ayaw ipapansin, sa malayo, Yeah. parang center siya ng attraction. Hindi sa malayo na hindi mapupuntahan. Kaya sila dyan ng Diyos na ilagay doon sa gitna. Sabi niya, yung pakain niya. Pero kinain nila, hindi. Grabe niya, kinain na niya. Sino unang kumain? Baba. Sige ba? Tapos, yung Yes. GHC, Yeah. isa pa kumain, dalawa. Dalawa. Kaya yung nakakatawa tayo. Yung may laptop na ang pangalan ay Apple. Yung Apple, kaya may kagat, hindi namin ng virus. Alam mo, ang very ng Steve Jobs dahil sa lahat ng logo, ang naisip niya yung Apple na may kagat. Parang totoo. Meron si brother Parang totoo. Gabo. Alam, sumikat yung Apple na may kagat. Kaya tasan ng Apple. Ngayon, dito tayo sa text. Sabi sa text ay tinawag niya yung lalaki. Lord, sinawag niya yung lalaki. Mamaya na natawag niya yung babae. Ano naman niya yung lalaki? Bakit
trabaho. Medyo meron pa kulang, no? Loto. Bakit loto? Dahil responsible, di ba? Ikaw yung tatay kaya, kaya tinawag na tatay siya, di ba? Pag tatay naglalasing at tulad ng boyfriend ng mga anak niyo, no? Di yan tama. Dapat kung may anak ka, tulungan mo, dapat ang asawa mo, may trabaho. Hindi mo may trabaho, maganda ang sahod. Amen. Dahil ito ang bubuhay ng pag-ibig. Nako. Kaya, yung mga yun, sa dali lang yun. Ang totoong buhay, pag may baby na, ano yung mga gagastusan niya? Yeah. Yun ang totoong buhay, yun ang totoong family. At ang dami-dami ng mga relationship ko, lahat ko na kay simple. Pero dahil may relationship sa ating nag-aawa yan, at hindi mo pera. Yes. Kaya nakita mo, sa yung mga artista, meron silang pinatawag na trina. Ano mo yung trina? Remap. Agreement. Yes. Bago kayo nakasal, pera ko to, pera mo, di ba? Tandaan mo rin tayo, walang napakialaman. Meron silang, imagine, ikakasal pa sila, pinag-uusapan na nila yung pag-iwalay nila. Totoo. Nag-update kayo na kahit kung saan magkahiwalay kayo, ito ang hatian. Diba? Yung pala, kasi kung artista, Jennifer Lopez, diba? O yung Tom Cruise, diba? Hindi yung papayag na lahat ng kaimanan mo ito kung sa babae. Kaya meron silang pinapsal. At yun dahil, pinapahalin nila yung hiwalay nyo, ikakasal pa lang kayo. Maghiwalay. Kasal pa nga lang kayo. Ang pinag-uusapan nyo, hiwalayan na. Kaya, ang kanila. Ang kausap ng Diyos ay ang lalaki. Ang tanong niya, Rachel, ano tanong ng Diyos sa lalaki, Rachel? Saan ka na? Tanong ka. Saan ka na ron? Oo, ang tanong ng Diyos kay Adan, Saan ka na ron? etwa ka? Lipo. Ang tanong ko, Rachel, hindi mo niya nakikita si Adan? Nakita. Hindi na siya. Hindi mo ang Diyos bigyan makita. Yes. Diba? Ang Diyos makakakita sa lahat, diba? Kasi yung isang buhok dito niya hindi na punto mo yung Pastor Abelade, kitang-kita na yan, hindi yung kita, kitang-kita ng Diyos. Amen. Yung ano may tatawag sa Diyos. Kaya pero sabi niya, nasa pala naroon, ekwata, Adam, ekwata, at narinig ko, itong question na ito, ang gawin, tinatanong ko tayo ng Diyos at tao. Ekwata, hanggang ngayon, ang Diyos naghahanap pa rin ng tao. Amen. Diba? Ayun na ano. Kaya pag wala ka Rachel, sasabihin ng Diyos, Hallelujah. ayun ano, ayun. Ganyan ka kahalaga sa Diyos na, ka. Yun ang kanyang ano, yun ang kanyang palaging tinatanong. Dahil ang Diyos, gusto niya, Sister Tessa, makapag-liit sa tao. Basta paano nasabi mo makapag-liit? Fellowship, community. Excited siya. Una sa lahat, ikaw ay ang pag-excited sa Garden of Eden, di ba? Sa libro, tawag natin Gan Eden. Tawag natin sa bakit magparaiso. Iba yung paraiso ng Pilipinas, hindi ang ito. Kaya itong paraiso na ito, maganda, ha? The planting of the Lord. Sabi sa kasi, ang Diyos ang nag-prepare ng garden. Perfect. Oh, perfect. Sa lahat ng pangailangan nila nandoon na. Kaya lang, ang ginagawa ng Diyos, I think, sa umaga, ang hindi siya napasyal ng pamilyang lapat. Either umaga o sa hapon, hindi ko alam kung anong time ng visitation ng Diyos. Pero God blesses Adam and Eve. Sa Garden of Eden. At ang excitement ng Diyos, kung bababa siya at nagpapakita, again, pagka sinabi ng Diyos is theophany. Sabihin mo ang theophany.
hindi God the Father ang gumawa, kundi the person of Jesus. Kuha pa siya yung Diyos na nagkatawang tao, kuha pa siya niya yung dalawang creation niya. Sino yung dalawang creation niya? Adan at Eva. Ang excited na hinihingi ng Diyos, kung pumunta siya sa Gan Eden, ay sinasalubong siya ng dalawang creation niya. Diba? Ang saya-saya ng Diyos, pagka yan na si Adan at si Eva, siya ng Diyos, na, sasalubong nila si Yahweh, diba? Si Jesus. Di ba parang yung may aso ka ba? Ano, Charlie? May aso ka ba? Meron, niwan numero siya. Sky din? Sky. Sky, no? Sky. Si Sky ko mabit. Ilan ito ba yung Sky? Oo, ayaw niya. Gusto niya na ngayon. Gusto ka ba ni Sky? Ano ba yung pag gusto mo ng Sky? Nasa niya yung friend. Bontot. Dito mo, tas nandang pa sa iyo, diba? Ganyan ba si Sky sa'yo? Napipitan ba? Hindi. Noon, hindi. Hindi. Ngayon, Hindi. okay. Pero love ka naman. Ganyan na lang pagka Rati mo. inalam mo yung aso. Ano, hindi ka ilalap yung problema. Sa akin, siya pag nakikita ka, no? Ngayon, pag ilang buwan na yung pa rin sa iyo, kung nasikasik ka, no? Ang tingin niyo sa iyo ay milyon, nakapagal sa kanya. Pero usually, pagka inaalagaan mo yung hayop, yung love na love, ganyan din sa mga bata, pagka kita ng bata na love sila. Ano parang masasabi gusto kanila? Meron. Naman. Yun ang gusto ng Diyos na senaryo. Bababa siya. Huwag ka takbuhan sa iba. Kung lang sa iyo na ano na kinala? Bakit? Parachute. Diba? Again, yung sinasabi ko, Brother Charlie, theophany. Hindi ko nagsabihin ng theophany. It's not God the Father. Parang si Jesus Christ in the person. Tapos nilalapitan ni Adam and Eve. At napaka-salang ang mukha ng Diyos. Amen. Very close sila sa Diyos. Ngayon, hindi katulad kasi ng panahon natin na ang Diyos nandito na sa atin. Yeah. Ang Diyos ay hindi na namamasyal para makita natin siya. Inaas natin yung kanyang presence para nasa natin siya. Pero, ang Holy Spirit, nilagay na niya sa heart natin. Amen. Kasi ang Diyos, wala sa ibang away, wala sa labas. So, sige, nasa loob na natin. Amen. Nafe-feel natin yung conviction, nafe-feel natin yung Holy Spirit. Kasi ang Diyos, nasa loob na natin. Hindi siya dati na namamasyal na nakikapi, di ba? Dati noon, may kanta siya na pupunta at makikipag-meet sa mga tao niya. Ngayon, permanent na ang Holy Spirit. Hindi na siya Amen. nakapasyal. Amen. Gusto niya, yun yung pinakagusto niya talaga na manahan siya sa atin. Amen. Kaya napakalaga yung word na kasama natin ang Diyos. Ang Diyos, hindi na siya nandiyan, nandoon. Ang Diyos na sa tayo na. Meron nga sabi niya, nakasalat na, ilang punero pa sa, God is just a prayer away. Di ba? Dahil ang Diyos, Prayer. ay nasa sa iyo. Diba? Kaya pag nag-pray tayo, ginagawa natin. Paano ka nag-pray? Dahil yung ko, diba? Dahil ang Diyos na sa loob. Pinapuso mo ang Diyos. Hindi kinakilala ang Diyos. Dahil po yung Diyos. Ang Diyos, He made our hearts His dwelling place. Amen. Kaya yun ang purpose kung bakit naman si Jesus Christ para pumasok sa Holy Spirit at kahit kailan hindi na tayo maghiwala. Hindi aalis ang Holy Spirit, hindi katulad ng lumang kita o pumunta sa iyo, pwede siya umalis. Kaya prayer day natin dito, nung magkasala siya kay Rachel. Do not take your Holy Spirit from me. Dahil natatakot siya, aalis ang Holy Spirit sa kanya. Lumang kita niya. Ngayon, sa lumang kita, pag tayo nagkasal na nag-agree ng Holy Spirit, pero hindi siya maalit. Nandiyan tayo kasama natin siya. Kaya kung nagkasal ka, umiiyak ka rin, ano? Dapat ang saya-saya mo, hindi ka na-feel mo yung part ng Holy Spirit na ayaw mo yung ginawa mo, di ba? Nakikrave. Tinatawag natin conviction. Yun yung presence ng Holy Spirit sa atin. Sinabi niya, narinig ko ako yung tinig sa halaman. Again, yung garden na narinig yung tinig. O paratigas, hindi ko alam kung malakas ba ang makakomento. O narinig niya yung mga
Dahon. Leaves, no? Diyos, yun ang Diyos, diba? Na-recognize sa nila yung pagdating ng Diyos. Kaya lang, ang sabi ng Bible, natakot daw siya. Sabi niya na siya ay natakot, diba? Natakot ba siya? Bakit siya natakot? Ha? May kasalanan. Sabagkat kung ihubad, sabi mo, hubad siya. Alam na niya. Hubad siya. Ibig sabihin, hindi siya hubad dati. Yan eh. Pero wala siyang Ito yung gusto na i-share yung sabi ni Pastor Fernan. Yung pastor ko sa Pilipinas, sabi niya, yung ang mga humans doon ay before the fall of man, yung bago nagkasala ang tao. Pero doon silang suot na parang walang ganito na, pero na white yung reflection ng katawan. Ibig sabihin, hindi shape ng katawan, hindi our organs at hindi kundi puti. grabe. Yung nagkasala si Adam and Eve, namatay yung puti, namatay yung nagkakawa. Kaya kita mo yung David, kita mo na lahat. Naintindihan mo? Sabi ko kubad siya. Kubad sila noon, yung sense na tuwan sila madali, yung ganitoon. Pero meron na tinatawag na glory of God. Yung nakasuot Takip. na. Meron silang garment of righteousness. And wala yung sa text. Pero, so, pagkatinig naman yung text, wala na dito nakasulat na ano eh, na nagkasala sila. Kaya nabuksan yung mata nila. Kaya kita nila sila yung makubad. Hindi. Meron na lang covering. Ano ba? Dahil kahit na wala pang kasalanan doon, may mga sexual urges din si Adam and Eve. Kung walang covering, problema yan. Dapat meron. Meron covering. Sabi ni Pastor Hernie, meron silang light. Kaya lang, when they started to eat, the light turned off. Ganun. Kailangan natin magbihis na ngayon. Dahil kahit na wala silang sinoon, there's malice. Saan bakit nagkakaroon ng malice? Si Adam pa, hindi. Kung nakita yung asawa niya ng buwan, hindi ba siya magpapalog ng pagnanila sa asawa niya? Siyempre, masarap. Meron. Kaya may dali. Kasi yung akala natin, kung pumasok ang sin, hindi ka nagkaroon ng sexual urge ni Adam. No, meron siya sexual urge. Even before sin. Ano ba, Sir Kai? Siya sa mga single. Single ka ba? Ay, hindi ka single na rin, ha? Byuda, ha? Byuda. Byuda ka alam. Hindi na mag-isawa. Ikaw din na isa ka sa'yo. Single ka ba? Double na naging single. Sabi niya, natakot ako. Natakot siya dahil, sabi niya, Sister Cathy Shegubay, natakot siya dahil, another reason. Nagkasala siya, di ba? Sister Cathy? Yes. Yung pagkakasala, it will enslave you to fear. Kaya meron tayong kanta na, I've been no longer slave to fear. Pag ikaw ay may sin, may takot ka. Yes. Guilty. The only way you can be delivered from fear ay perfect love. Kailangan na isin yung love of the Father para makalala ka sa fear. Ang fear of sin, fear of punishment of sin, ay hindi galing sa Diyos. Diba? Kasi sabi niya, natakot ako. Kaya yung ginawa niya siya natakot ng lima, Punta. pwede ko maganda ng tao ni Jesus. Kasi sa pagkakaya nagkasala, hindi na maayos yung utak mo. Nadadamage yung computer. Kasi dami ng kapasok ng kaaway, no? Yes. Kaya, nagrarasan ka ng mga bagay na hindi naman totoo. Pwede ka maganda ng magkabo. Diba? Yan ang problema ng mga tao para nila. Kung sila nagkasala, ay hindi nakikita ng Diyos. Ano sabi? Hindi nakikita ng Diyos. Kita. Meron mga bagay na hindi nakikita ng Diyos na napapala. Wala. Bakit dito galing?
ako ginagawa mo, pinapanood ka niya. Pero kung ilas ka, paano ginagawa mo? Dahil namin siya kasama mo. Nakon. Hindi ka nangyayari. Yung ginagawa mo, pinapanood mo. Amen. Kaya, kaya napagay niya. Hindi siya kung kayo tumitig lang na, hindi ka. Kaya ako kanya. Pero nandun siya. Kaya napakalaga yung awareness ng Emmanuel, di ba? Parang Godliness. yung pag alam mo na kasama mo ang Diyos, hindi mo kapasala. Amen. Di ba? Di ba naman? Ganun susunod Diyos ay gagawin mo pa rin yung gusto mo gawin. Ang tama nila, tsaka, nandiyan yung Diyos ay ginagawa presumptuous sin. Yung presumptuous sin, alam mo na kasalanan, nagpapatuloy ka pa din. Ang tawag nila natin sa Tagalog, nananadya ka. Nananadya ka. Alam mo, ayaw ng Diyos, alam mo, nandiyan siya, pinagpapatuloy mo pa din. Kasi hindi tayo gaano aware sa presence ng Diyos. Listen, kaya minsan hindi natin na-recognize siya. Nandiyan siya, pero hindi natin naalam na nagkasalanan siya. Kaya ako yung bahala at ako yung nagtagos. Ngayon mo na natin sa next slide. Sino ang umatong ko? Sino ang nagsabi sa ikaw ay lupa? Kumain ka ba na buwan ng buong tao na inusos sa iyo ang kainin? Sinabi niya, ang babae nilagay sa akin ang makakasama, ang nilagay sa akin ang bunga, ng unang kahoy, at ikay aking ang Diyos nilagay na sa ng Diyos for yourself. Sabi niya, sino nagsabing na ikay bumala? Diba parang, obvious ba? Obvious ba? Pero ang Diyos lang, kaya na-realize mo kay Abraham na nanon ako hinihintay sa iyo. Ano sabi sa iyo kay Abraham? Ito ang tanong, kumain kami ng bunga? Ano talaga sa sagot niya? Opo daw. Opo daw. Hindi, opo. Sinabi na lang yung babae binigay mo sa Hindi. Ano dapat? Ano dapat ang sinagot ni Abraham? Yes or no lang? Yun ang hinihintay ng Diyos. Kumain ka ba? Oo. Nag-alibay po. Diba, napakala ka sa Diyos yung confession. Yes. Diba, nalayan tayo? Pinagkakayin pa siya. Pinalayan tayo sa sin, ano? Pero kaya, ano yun, pag nagkasala ka, Amen. buti na, di ba kayo kumain niya eh? Diba? Alam mo, yung kasalanan ko, yung kasalanan niya, it's good to admit. Basta kasalanan niya, sakit na akin. Pero pag inamin mo, yun ang start ng healing process. As long as pinatawag ko yung aking Kasalanan. kasalanan, wala akong totoong relationship with my wife. Guilty. Kung ikaw ay guilty, kung ikaw ay guilty, problema sa relationship. Nakon. Dapat sa relationship, may openness, yung Trust. kita, walang patuan, hindi yung nagtatabo ko, mamaya, ang dahil na yung walang tinatapos sa isa't isa. Nakon. Tinatapos mo yung pera, tinatapos yung pera. Sa relationship, dapat Honest. tayo tinatapos na open book. Yung gusto, alam mo, melody, yung gusto siya, alam ko, yung sakit ko, alam niya, yung sakit niya, dapat alam niya ang isa't isa. Nakon. Tama. Pero ito, ang sabi ng Diyos, parang tinatanong niya si Adan na, kumain ka ba? Parang ang tinatanong niya, Manang Esther, nagkasama ka ba? Kaya. Di ba, dahil sa sagot niya, opo, Lord, kasama ko kami yung pawag na, nasunod ko, wala ko ako. Kasalanan. Kumain mo ako, pinababawal ako. Kumain ako ng apple. Hindi na ako lahat. Hindi na ako lahat. Yung pinagbabawal na diba kumain ako. Instead, ang lalaki, sabi niya, ang babae ang ibinigay mo sa akin Yeah. na makakasama, siya ang Nagbigay sa akin ng Kaya buwan. kumain. Realize mo siya? Ang tanong ng Diyos, kumain ka ba? Yung babaeng bigay niyo. Sino yung kasalanan? Sino
Kaya sabi ng Diyos sa kanya, kumain ka ba? Simple lang ang sagot. Opo. Sa mga Parang maraming taong ganyan. sabi niyo, sinabi niyo na huwag kumain, pero Lord, kumain ka rin ako. Yan ang talagang sagot, ha? Hindi, sabi niya, Lord, kayo ang nagbigay eh. Buwa to. Seryoso? Kung di ako binigyan, di ako kumain. Hindi rin-replace ko lang yung pagkasulat, ha? Pero yun lang yung ibig sabihin na kumain. Nakuha. Kumain ko, di ako kumain. Bakit kita mo ba yun? Yung Itsura niya ba? Yung una sinisi niya ang Diyos, Diyos kayo ng divine. Kaya partly responsible ko yun. Pangalawa, yung babaeng binigay niyo, tignan yung buha. dinamay pa ako sa kasama. I-enjoy siya sa asawa niya. Pero pag nagkama niya ang asawa niya, buha ng asawa niya. Diba? I-enjoy siya. Pero may ganyan talaga. Pero kung nalaman din yung pag-enjoy sa asawa, Nakon. parang may na-enjoy ko ang asawa, Amen. tama ko, di ba? Parang may enjoy ka asawa. Pero ibig sabihin, Maraming ganyan. pero kung nagkamali, ano naman sisisihin? No, parang ikaw lang yung Tama. win. At natin sa na, di ba? Hindi ganun yun, di ba? Hindi ganun yun. Tama ba pati, Andre? Ito, malakas ang ililan ka dahil biyuda na rin ito eh. Pero kung buhay pa na pagkabuhay pa ang asawa ng lalaki eh, di ba? Nalalayan sa ito. Dito lang ang bawata. Dito lang natin sila. Uy. Grabe sila. Si... Adan. Sino ba yan? Si Adan. Adan at saka si Iba. Dapat pinakuran niya. Ano sabi niya tayo ngayon? Wala. Nagda. Sino may hawak? Nakita mo ba yung picture? Babae. Galing sa kanya. Sa kanya yung ibigay? Adan. Nasaan yung prophecy of the Lord's first coming dito sa alam kasi, kinuha ng babae ng Lucas dahil may ahas. Diba? Naalala mo yung sa Croatia na rin, nag-umpisa tayo sa ahas, may ahas na nagsasalita. Ang kinuusap ay si Iba. Eva. Gusto kong i-share lang yung bago ko mag-edit. Meron tatlong kasalanan na nag-operate dito sa scenario na yun. Una ay yung lust of the flesh. Diba yung gusto niya matikman dahil masarap yung bunga. Diba? Boma. Imagine, daming theodrite dito sa ang nakita niya pa ay yung pinagbabawal. Bakit niya nakita yung sa Silden? Bakit hindi niya nakita yung theodrite? Pag nakita niya yan, ha? May Nasa gitna, tapos may ahas na nagsasalita, alam mo? Yes. Yung ahas, ano rin magbabawa ha? Sabi ba ng Diyos? Wagi kung magsasalita ang ahas, siyempre mo naginig ka, ano? Ano? Seryoso pa. Tinawag ko lang nagsasalita yun. Kunwari yung asa yung Diyos ka. Sabi niya Jen! Siyempre, attention. Kaya, ang una ay meron siyang lust of the flesh. Gusto niya matikman yung lasa. Una, ay pangalawa, meron siyang lust of the eyes. Nakita niya, nahihirap maganda. Ang sabi niya mga commentator, yan daw ay figs. Kaya, ang pinagtunan nila, bakit figs, ay yung leaves na pinag-cover nila, ay fig leaves. Kaya, ay sa pagiging lang yun, ay figs din yun na. Kaya alam mo na ang nakasulat. Nakon. Meron na siya ng fruit of the knowledge of good and evil. Haba. Kaya gusto ko sa
Diyos, ginawa niya lang apple. Di ba? Mas madali yung Intindihin. hindi na sa sabihin kasi mas madali siya. Pero yan, pag tinignan mo siya parang very attractive. Ako minsan na, ang kasalanan, nagsasalita. Yes, attractive. Nagsasalita, di ba? Yes. Pag pangit, di mo papansin. Totoo ba? Pero pag buhok, may buhok, mabango. Kaya, Hallelujah. di ba? Kapag may power, sabi mo, ay, ano ba? Power nga lang eh. Attractive eh. Tall, dark, and handsome. Mas ang boses niya pa ay boses pa pa din. Full dark and dark sounds. Yan ang mga hinahanap natin eh. Sa mga minsan, sa mga lalaki, sa mga babae, mga puputi, di ba? Sa mga lalaki, mga bata. Mga Daisy. Yung nasa daan, yung nakakita mo. Kaya kung saan yung tukso, kung yung pera na kanya mo daw, yung para sa inyo na, kung nasa kasala, nagkaroon mo sa umpala. Pero magkakit yung shekel. Siyempre, protein. Yung kung naniniwala mo na. Kahit nga 20 shekels, 10 shekels. Sabi mo, blessing ng Diyos. Pag nakakita ka lang ng shekel. Kung nakakita ko, sabi nga, tingnan natin sa mga iba, sila ang mamulot. Ako, hindi. Tayo ang oras ko dyan. Diba? Pero kung kamalaki-laki, kung meron 200 shekel bill, sabi mo, ay hindi na. Naging nakakabay ng milyaw eh. Ang tingin mo pagka Blessing. Pagwari na ito na pulot na cellphone sa bus, ang kamaluma na talaga siya. Nasira na ang cellphone. Kahit na may tumatawag ka iba, ayaw mo sa bukit. Hindi blessing yun. Pag nanasa. Kaya very young. Ano yung last of the flesh, last of the eye. Yeah. Ngayon, pag yung cellphone na natulog mo ay 3210, tatawag sa pag-tingin mo talaga. Siyempre. Gusto mo ibalik. Pero yung latest iPhone 16 yung bago, sabihin mo, Lord, ito na yung answer. Kaya parang ang galing-galing mong mag-rason eh pagka Totoo. pagka ano na yung mga ano, pagka gusto mo, ito talaga ang answer. Kaya, galing-galing, no? Hallelujah. Ang last ay pride of life. Pride of life. Kasi ang asa ko, ay, pag kunain mo yan, magiging parang Diyos. Magiging alam mo ang tama at mali. Diba, ang pinipin ng kaaway, dahil ang kaaway, nagsasabi siya ng half-truth. Ano yung half-truth? Yung pag pinagiging mo, totoong hindi. Diba? Dahil, pagka meron kang, ang sabi ng parang rational ng kaaway, pag meron kang knowledge of God, naintindihan mo ano yung tama, yun yung ayon sa Diyos, at naintindihan mo din yung mali, yung ginagawa ng kaaway. Pero ang gusto ng Diyos, still natin, ang alam lang natin yung tama. Ayaw ng Diyos, ano pa kaya yung mali? Diba? Dahil, mas nakakaalam yung mali. Mas nakakaalam yung mali. Dahil yung ating nature, hindi nature of God. Yung nature natin, ay meron tayong capacity to sin. Kasi ang ayaw ng Diyos, malaman mo pa yung mali. Kaya ako na yung good lang ang malaman. Kaya alam mo, kumain si Adam, dalawa ang malaman natin. Nalaman natin ang mabuting gawin sa Diyos. At nalaman din natin yung evil. Yung pagkain ni Adam, ng pinagbabawal na ito, isinama niya ang buong sanlibutan sa kasalanan. Yes.
yung kasalanan ng isang tao nagpahamak sa atin. Imagine yung kapangyarihan ni Adam, nag-isang tao siya ang nagdala ng original sin sa earth na ipasa niya sa buong sananlali hanggang sa magiging anak ni Adriel. Hindi, hello? Hello? Live? Diba yung kasalanan, dadalhin niya hanggang sa susunod na salin laki. Hindi mapapati. Hindi mapapati. Tuloy-tuloy hanggang sa susunod na generasyon. Ngayon din, mga kapatid, Yes. yung kita ng kasalanan ni Adam. Nasaan ang prophecy of the first coming? Ahas, kinagat niya yung hill, yung paalam ng tagapagligtas. Pero anong gagawin yung tagapagligtas? Ano sabi ng nakasulat sa Bible? Ha? Dinurog ko. Oo. Dinurog. Buti, alam mo yan, no? Yan yung prophecy of the first coming. Jesus. Jesus, papagatin siya, no? Makakagatin siya sa may paanan. Pero anong gagawin ni Jesus Christ? Dudurog. Dudurugin niya Ang ulo. Kaya no, correct kung marunong kayong kumulin ng ahas. Dapat ang unang pinili yung Ulo. pero ako nabasa sa India, bago lang may nagtututili sa abot ng balita. Yung isang batang maliit, napatay niya yung ahas, sinagad niya yung ahas, saan niya nakagat? Sa ulo! Iway. Napuhulan niya, nakagat niya, pero nagkaswelto siya. Pero patay ang ahas! Ganun. Nagsuwelo yung kanyang bibig dahil kanyang venom. Pero hindi siya nakatakot. Hindi siya nakatakot. The only way to kill a snake is to crush its head. At ito yung prophecy dito sa text natin ngayon. First come, Jesus. First coming ni Jesus Christ, ang sabi ng Bible, and the God of peace shall soon crush Satan underneath your feet. Amen. Wawasakin ng Diyos ang ulo ni Satan sa inyong paanan. Amen. Amen. At yun ang ginawa ni Jesus Christ sa cross. Winasak ni Satan ang kapangyarihan ng kaaway. Winasak ni nung Jesus. siya'y namatay sa cross. Amen. Kaya pala ni Satan, kasi Satan kasi na pagdating ni Jesus sa earth, sa pamamagitan ni Herodes sa Pinaya, gusto niya patayin si Jesus, diba? Oh. Kung naalala mo yung Yes. tatlong patras, tinanong nila kay Haring Herodes, kung Saan? nasa yung Between. anak ng haring, Ipinanganak. anak ng magiging haring ng mga Diyo, diba? At sinabi ng hindi alam ni Herodes, tinanong niya yung mga Pantas. priest, nasabi ng mga priest, nasaan? Bethlehem. Bethlehem. Anong ginawa niya ni Herodes? Pinapatay niya lahat ng 2 years old below. Dito ako, na doon makasama si Jesus. Dahil bakit nangyari yun? Inalis. Si Jesus pumunta ng Egypt. ha? Egypt. Egypt. Diba? Kasi pumunta ng Egypt. Kaya pinapatay niya yung mga bata from 2 years old below, pero wala na si Jesus doon. Yeah. Kaya Nakalis. instead, inibitay niya on the way, along the way, minsan gusto na ibisitin na itapos siya sa mataas na mundo para mamatay, diba? Pero si Jesus naglakad lang ng diretsyo hanggang nakakuha siya ng timing. At sabi ni Jesus, timing na ako kayo. Diba? Sabi ni Satan, ito na. Ano? Sa pamamagitan ni Judas, meron akong kakampi na insider. Insider. Insider, no? Oh. Na-insider siya sa kakampi. Oh. Apos kasama sa 12. Kasama ni Jesus sa kanyang 12 disciples. apostolic team. Si pagkakaroon siya si Pedro, tapos i-deny siya ni Pedro, tapos ipagkakaroon siya ni Judas.
mapapatay ka na siya. Akala niya, Satanas. Akala niya sa pagkamatay ni Jesus Christ, Tapos na. siya ay nagtagumpay. Yung Grabe sa Leas. Si Jesus ay mamamatay na. Sabi niya, titeles ka lang. It is It is finished. finished. Di sa iyo kami na sinabi, nagpasil! Diba? Nung sumagot si Jesus, Hallelujah. finish! Ang ibig sabihin ng finish, wasak na ang ulo ng tao. Amen. Rasak na ang kasalanan. Tapos si Satan, sabi niya, no finish. Tapos sarili na siya, ako pala tigil. Hallelujah. Boto sa'yo, Satanas. Dahil nung namatay si Jesus Christ, nawala ng kapangyarihan ng kasalanan. Kasalanan. At si Satanas, dito sa ibabaw. Amen. Dahil sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ, Malinis. Mapatawad. Amen. tayo yung napatawad. Amen. Tayo yung naliligtas. Tayo ipinagaling. Amen. Hallelujah. Lord, we thank you. Thank you, Jesus. Power ng mabuting balita. Amen. Na hindi dapat Salamat, kami Lord. Salamat. kumikilos upang kami ay magkaroon Yes. ng buhay na walang hanggan. Kung si Jesus ay namatay at muling nabuhay upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Lord, hayaan matuwa kami, magalak kami sa katotohanan Amen. na kayo ang bumili sa amin, Amen. na kayo ang luligtas sa amin. Amen. Na Lord, kayo ang pumamasyal sa atin. Yes, Lord. Salamat po. Hinahanap niyo kami. Amen. Nung kami lumalayo, hinahabol. Amen. Thank you, Lord, Lord. at dahil sa inyong biyaya, hindi kayo sumutuko Amen. sa amin bawat araw. Salamat sa pag-ibig niyo, aming Ama. At patuloy namin maranasan ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng inyong Espiritu na dinubuhos niya ang pag-ibig niya, pag-ibig ninyo sa amin. Amen. We thank you, Lord, and we worship you. In Jesus' name. Tayo lahat magsabi na, Amen. Kailangan ko kayo para sa aking bibigyan. Sorry. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, there's a- Amen. Narinig mo. Narinig mo na ba ang mabuting balita? Ang mabuting balita ay tungkol kay Jesus na pinako sa krus at mga kasalanan. Siya ay nagmuling na buhay at kasalanan. At sino bang maniwala sa mabuting balita dito ay maliligtas. Subalit, bago natin maniwala ang mabuting balita dito, kailangan natin kailangan sa ating kasalanan na kasalanan. Ang sabi ng Biblia, lahat ng tao ay makasalanan. Bakit lahat ng tao ay makasalanan? Ang kapatid ay kasalanan ng Espiritu. Dapat nakatiban ikaw ay makasalanan. O na katakot ay insulto na kasalanan kung ikaw ay makasalanan. Ikalawa, ang pagkamuhay ay insulto ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay namuhay, ikaw ay nagkasalanan. Ikatlo, ang kahirapan ay resulta ng kasalanan. Ikaw ay naghihirap sa iyong buhay, ikaw ay makasalanan. Ikaapat, ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay sigura, mamatay pagdating ng panahon. Ang taong kasalanan ay hindi lang paghihirap. Siya ay tatapon parurusahan sa impyerno. Ang sabi ng Biblia, ang impyerno ay isang lugar na minsan ka doon, hindi ka na makakalabas pa. Ito ang inspirasyon ng taong na kasalanan. Siya ay sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil sa kabayaran ng kasalanan, may kailangan mamatay para sa atin upang tayo ating kasalanan ay mapatawad. Subalit tayong lahat, nagmula kay Adan at walang pwedeng mamatay isa man sa atin upang tayo ay magtas dahil sa lahat ng ating kasalanan. Kaya si Jesus ay napalpilin sa tingin nagmula kay Adan. Ipinanganak
walang bayad na kasalanan, ipinaglinis sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ipinanganak sa pamamagitan ni Birheng Maria. Siya ay pinako sa cross, tumatay para sa katawaran at mga kasalanan. Kaya kung mananampalataya ka, mabuting balita kay Jesus, ikaw ay papatarwa, magsisihan mo ang mga kasalanan. Tanggapin si Jesus sa iyong puso at ikaw ay matatawaran at tiniligtas. Maniniwala ka sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus para sa iyo. Amen. Kailangan memorize. Challenge Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for the challenge. Amen. Thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. Salamat, O Diyos, sa iyong unang pagdating, Panginoong Hesus. Nakalaya po kami, Panginoon. Totoo, Panginoon. Amen. Wala po kami, Panginoon, ay kailangan ng Diyos. Hayag at nakikita mo, Diyos, ang lahat ng aming ginagawa. Kaya, Panginoon Diyos, sa oras na ito, Panginoon, bago po kami magkakaliwalay sa oras na ito, hiniling po namin sa aming pag-uwi, Panginoon, sa oras na ito, babayan mo po ang bawat isa. At naway, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, narinig po namin ang iyong mga salita. Hindi lang po naway tumagal sa aming mga puso, sa aming mga isipan, ito, Panginoon, ay aming ay pagmuhay sa iyong pagkiliran ng Diyos. Amen. Bless mo rin po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, ang aming mga pastor, Panginoon. Amen. Yung mga nagsulito sa aming, Panginoon, sa aming mga pagsama, Panginoon Diyos. Bangon na ka po sa amin at naway sa aming paghihiwalay. Ikaw po, Panginoon, mag-ingat, Lord. Amen. Salamat din po, Diyos. Bless mo po ang bawat isa sa aming pagsamba sa gabing ito, Panginoon. Dahil po, nawa sa susunod namin, Panginoon, ang gawain, Lord. Wala mo kaming dadalhin. Anak mo na pagpunta po rito, Diyos, na patuloy na purihin sa bayan ng iyong banal na pangalan. O Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin, pinakakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Patuloy mo lamang po kami linisin ang aming mga kasalanan, Panginoon. Ito, Panginoon, nakikita mo ang lahat. Patuloy po namin, Panginoon, sinusuko ang aming mga buhay sa iyo. Ngayon, at magpakailan, Panginoon, alam po namin, hindi ka nagpapago sa amin. Ang iyong banal na pag-ibig, ang lagi po namin ang para sa aming buhay, Lord. In the name of Jesus. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mamuhay na may pagkakaisa bilang tagasunod ni Kristo. Sa ganon, sama-sama kayo magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Ang natin magsabi na Amen. Amen. Thank you, Lord. Pagkain ng Panginoon, announcement po tayo. Thank you, Lord. Kailangan
Amerika, dali nila sa Amerika, dali nila sa Kuwait, dali nila sa Iraq, dali nila sa Iran, dali sa mga dali ang may destination. Amen? Kaya continuous po natin ipanalangin ang school workers, services. Ang dami ng school workers, 35 na bahas. Pero, bakit wala na? O wala na? Ipapagawa po natin, leaders, may prayer, may pagawin talaga. Mahal talaga yung mga nasa leadership kasi accountability mo talaga. Mahirap, masarap, kasi gawin mo lang sa mga sa workers. Huwag kang mag-worry ko yung Amen? At yung next batch natin, 36, ipagpipilihan natin. Diba? Ang susunod na batch. Para batch 36 na po ito ang susunod. Pagpipilihan natin kung sino yung mga candidates na ipag-favorite natin. Amen? Kasi kailangan po natin. Amen? At huwag natin kalimutan, every Wednesday yung ating yung corporate prayer and fasting. Dapat hindi ito mawala sa atin. Continuous po yung ating prayer and fasting every Wednesday. Corporate po ito natin. May individual tayo, may corporate tayo. At yung mga prayers natin, mga online. Huwag yung kalimutan talaga ang mga online. Bakit? Ang blessing dito sa pagkito, kunti lang ang mga pulang ito. Para kalala sa mga online, Bible study, online prayer, online life, hindi kailangan yung Saturday attendance. Pero kung yung brother, nag-join yung mga Bible study, mga online, doon kayo talaga. Kaya kailangan natin ito. Dahil kasi bakit? Hindi namin sa natin ngayon, wala kayo. Marami pa tayo na nasa sabi na may work din, the very little busy. Marami pa tayo na kaya ang ating trials, everything na life natin na magpatuloy tayo. May goal natin, mga previous lives. Amen? God bless you. Ay, Okay? May tatawanan. I try my very best na mag-antipara pero kailangan ko lang mag-antipara. Ang chuhos, wala ka lang. Tawagan mo na lang. Okay? ba't tinukoy na yan, no? Tawagin ko, sanctify the radical love to become, as follow the states of the Lord Jesus, to the Lord, to water the prison, thirsty and receive on the 9th of August in the year of our Lord 2020. This is signed by our lead pastor, Pastor Alan, National Pastor, Pastor Alan Peralta, Pastor Rudy Peralta, Wake Israel National Secretary, Pastor Heidi Tanya Pastor, at Wake Israel Worship Pastor, Pastor Marilyn Milano. Pwede po mong tawanan po si Sister Amen. Last down. I receive them here. Amen. Not turning back na yan. Yan, maganda yan.
May sakit si kuya.